Sa pag-ibig, hindi sapat ang salitang mahal kita kung ang kapalit nito ay pananakit at pagtalikod sa gitna ng laban. Minsan, kailangan madurog ang ating puso para matuklasan natin ang tunay nating lakas. Kamusta mga ka-storytellers? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyong isang kwentong susubok sa inyong emosyon. Ang kwento ni Ava, isang babaeng tinaboy sa gitna ng kanyang kahinaan, at ni Renz, ang lalaking huli na mapagtanto ang tunay na halaga ng pag-ibig. Handa na ba kayong masaktan, lumaban at muling umibig? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kapalaran ni na Avril Rain at Renz Lorenzo. Ito ang mapait na pangako ng kahapon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kabanata ng ating mga kwento. Simulan na natin. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ni Renzo ay nakabibingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis sa tibok ng puso ni Ava ang naririnig sa malawak na silid. Nakatayo si Ava sa harap ng bintana, yakap ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang marahang paggalaw ng kanyang sanggol. Ang tanging alaala ng isang gabing akala niya ay simula ng kanilang habang buhay. Narinig niya ang yabag ng sapatos ni Ren sa dekalidad na sahig. Paglingon niya, nakita niya ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang mukha nito'y tila pader na bato, walang bitak, walang emosyon. I love you, Renz. Kahit ganito, kahit mahirap mahal kita. Basag ang boses na pag-amin ni Ava. Tumigil si Ren sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Tumingin siya kay Ava hindi nang may awa kundi nang may pagkayamot. I know, Ava. I've heard that 1,000 times. Malamig na tugon ito. But I cannot promise to love you back. Wala akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo kahit katiting. Binigyan kita ng proteksyon, binigyan kita ng pangalan para hindi ka mapahiya sa mga magulang mo. Isn't that enough? Huminga na malalim si Renz at lumapit ng bahagya. Ang bango ng kanyang kolon ay humahamo sa amoy ng panganib at sakit. But I can promise to be here whenever you need me. In bed? Yan lang ang kaya kong ibigay, Ava. Don't ask for my heart because I don't have one for you. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Ava. Ang asawang lihim niyang pinakasalan, ang lalaking ama ang kanyang dinadala ay tinuturing lamang siyang paraan para mairaos ang tawag ng laman. Ilang sandali pa nilapag ni Ren sa isang itim na folder sa center table. Ang puting papel sa loob ay tila nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ang divorce papers. Pirmahan mo na yan, utos ni Renz. Ilang buwan na lang at isisilang mo na si Ami o kung ano man ay ipapangalan mo sa batang yan. Ayokong lumabas siya, nakasal pa tayo. I want a clean slate. I will provide everything, the hospital bills, the child support, a house. But as for us, we're done. Bakit, Renz? Dahil ba kay Sorsha? Tanong ni Ava habang ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. Hindi sumagot si Renz na lalong nagkumpirma sa hinala ni Ava. Marahang kinuha ni Ava ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento, unti-unting namamatay ang bahagi ng kanyang puso na dati puno ng pangarap. Scratch, scratch, scratch. Nang matapos ang huling pirma, binitawan ni Ava ang ballpen. Tumingala siya kay Renz. Sa unang pagkakataon, hindi pagsusumamo ang nakikita ni Renz sa mga mata ng babae, kundi ang simula na isang malaking apoy. Tapos na, Renzo, sabi ni Ava. Ang boses niya ay biglang naging matatag. Nakuha mo ng kalayaan mo pero tandaan mo to. Ang araw na ito ang huling araw na makakakita ka ng luha mula sa akin. Sinusumpa ko pagtatagpuin muli tayo ng tadhana. Pero sa pagkakataon yun sisiguraduhin ko, hindi na akong babaeng yuyuko sa harap mo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Renz. Matapang na salita para sa isang babaeng walang kahit ano. Good luck, Ava. Kinuha ni Renz ang folder at lumabas ng penthouse nang di man lang nililingon ang mag-ina niya. Naiwan si Ava nakatayo sa gitna ng karangyaan, ngunit ramdam niya ang lamig ng pag-iisa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala, anak, simula ngayon, tayo na lang dalawa. Hindi tayo kailangan ng tatay mo at balang araw, pagsisisihan niyang pinakawalan niya tayo. Doon sa dilim ng gabi, sinilang isang bagong Avril Rain Martinez, isang babaeng matatag, matapang at palaban. Ang babaeng walang uurungan. Ang unang taon matapos ang hiwalayan ay tila isang walang katapusang bangungot para kay Ava.
Sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya niya ay sinilang ang kanyang anak. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Renz, hindi isang babaeng nagngangalang Amy ang lumabas, kundi isang malusog na batang lalaki. Sebastian, bulong ni Ava habang yakap ang sanggol. Baste, ikaw magiging lakas ko. Di naging madali ang lahat. Ang bawat sentimong pinapadala ni Renz sa pamamagitan ng abogado nito ay hindi hinawakan ni Ava. Inipon niya ito sa isang account na nakapangalan lamang sa bata habang siya ay nagkukuba sa pagtatrabaho. Sa umaga, encoder siya sa isang maliit na kumpanya. Sa gabi, nag-aaral siya ng kursong business management online habang karga ang natutulog na anak. Ava, anak, magpahinga ka naman, pag-aalala ng kanyang ina. Masyado mang pinahihirapan ang sarili mo. Nay, kailangan matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa, tugon ni Ava habang nagtitimpla ng kape. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pangarap para sa isang lalaki, ngayon puno na ng determinasyon para sa kinabukasan. Ayokong balang araw, tawagin akong walang kahit ano ng kahit asino, lalo na ng tatay ni Baste. 5 taon ang lumipas, isang marangyang itim na SUV ang huminto sa harap ng isang naglalakihang building sa Singapore. Bumukas ang pinto at lumabas sa isang pares ng sapatos ng Louboutin. Isang babaeng may maikling bobcat, suot ng isang sharp power suit ang bumaba. Siya si Avril Rain Martinez. Hindi na siyang babaeng luhaan na nagmakaawa sa penthouse ni Renz. Siya na ngayon ang operations manager ng isang international shipping firm at may-ari ng sarili niyang cosmetic line. Ma'am Ava, the board is waiting for the presentation, sabi ng kanyang sekretarya. Tell them to wait for 5 minutes. I need to call Baste first. Matigas, ngunit kalmadong utos ni Ava. Nang sumagot ang tawag, isang masayang boses ang narinig niya. Mommy, I won the math quiz today. May star po ako. Isang tunay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ava. Good job, my little champ. Mommy will be home early. I have a surprise for you. Is it a toy, Mommy? Better. We're going back to the Philippines, Baste. Doon na tayo magpapatuloy ng negosyo? Natigilan si Ava matapos ang tawag. Alam niyang sa pagbabalik niya hindi maiiwasan na mag-cruise ang landas nila ng mga taong nanakit sa kanya. Ngunit hindi na siya takot. Ang dating pusong marupok ay pinanday na ng hirap at pasakit, ngayon ito'y singtibay na ng bakal. Samantala sa Maynila, di mapakali si Renzo Lawrence Ceniza sa loob ng kanyang opisina. Ang kumpanya nila ay nahaharap sa isang malaking merger at ang kumpanyang kailangan nilang kapartner ay ang Martinez Global, isang mabilis na sumisikat na imperyo mula sa Singapore. Sino bang CEO ng Martinez Global na to? Inis na tanong ni Ren sa kanyang assistant. 3 beses na tayo nire-reject sa meeting. Sir, balita ko darating na siya sa Pilipinas bukas. Sabi ng board nila siya raw mismong pipili kung sinong kumpanyang karapat-dapat sa pirma niya. Fine. Siguraduhin mong makukuha natin ang atensyon niya. Hindi pwedeng mapunta sa iba ang deal na to. Hindi alam ni Renz ang babaeng itinaboy niya 5 taon na ang nakakaraan ay siya na ngayong may hawak ng ballpen na magpapasya sa kanyang kinabukasan. At sa pagkakataong to, hindi divorce papers ang nakalatag sa mesa, kundi ang muling pagtatagpo ng kanilang mga mundo. Ang Manila Charity Gala ang pinaka-inaasahang gabi ng taon. Ang lahat ng malalaking pangalan sa negosyo ay naroon, kabilang na ang mga Ceniza. Suot ng isang mamahaling tuxedo, si Renzo Lawrence Ceniza ang sentro ng atensyon. Kasama sa kanyang braso ang palaging nakadikit na si Sorcia Valderrama. Renz, honey, balita ko darating daw ang CEO ng Martinez Global tonight. Malanding bulong ni Sorcia habang humihigop ng wine. Make sure to charm her. Kailangan natin ng deal na yun para sa expansion ng Ceniza Corp. I don't need to charm anyone, Sorcia. Business is business. Mayabang na sagot ni Renz, ngunit sa loob-loob niya, ayaw niyang magpatalo. Biglang tumahimik ang buong hall. Ang mga bulong-bulungan napalitan ng mga pigil na hininga. Bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom at pumasok ang isang babaeng tila naglalakad sa ibabaw ng ulap. Suot ng isang blood red silk gown, napit sa kanyang hubog na katawan. Lumakad si Ava ng may otoridad. Ang bawat takbang ng kanyang stilettos ay tila isang tambol na nagpapatibok sa puso ng mga naroroon. Ang kanyang buhok nakaistilong pagkakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mamahaling diamanteng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Renz. Halos mabitawan niya ang hawak na baso. Ava? Hindi siya makapaniwala.
Ang babaeng nasa harap niya ay malayo sa Ava na iniwan niyang umiiyak at nagmamakaawa. Wala nang bakas ng kahinaan. Ang mukha nito ay parang isang obra maestra, malamig, maganda at nakaka-intimidate. Is that Avril? Tanong ni Sorsha na namumutla na rin sa inggit at gulat. Imposible. Akala ko ba naghirap ang babaeng yan pagkatapos mo siyang palayasin? Dire-diretsyong naglakad si Ava patungo sa VIP table. Maraming negosyante ang sumalubong sa kanya, pilit kumukuha ng kanyang atensyon. Ngunit isang matipid na ngiti lamang ang binibigay niya, hanggang sa magtama ang paningin nila ni Renz. Tumigil ang mundo ni Renz, inaasahan niya na makakakita siya ng galit o pait sa mga mata ni Ava. Pero wala, ang nakita niya ay isang blankong pader. Tila ba isa lamang siyang estranghero sa paningin nito. Excuse me? Sabi ni Ava sa mga kausap niya at marahang lumapit sa kinaroroonan ni Renz. Ava, you're back. Nauutal na sabi ni Renz. Di niya malaman kung bakit nga ba bigla siyang kinabahan. Tinignan siya ni Ava mula ulo hanggang paa bago lumipat ang tingin kay Sorsha. Isang mapait at elegante ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good evening, Mr. Saniza and Miss Valderrama. Kalmado niyang bati. I believe we have a scheduled meeting next week regarding the merger. I hope your proposal is better than your personality. How dare you? Akmang susugod si Sorsha pero pinigilan siya ni Renz. Ava, let's talk. Privately. Seryosong sabi ni Renz. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na dati kinatatakutan ni Ava. Ngunit tumawa lang ng mahina si Ava, isang tawang parang musika pero may kasamang lason. Talk? My time is expensive, Mr. Saniza. Kung tungkol to sa nakaraan, matagal ko na yung binasura kasama ng divorce papers na pinapirma mo sa akin habang buntis ako. Lalong nagulat ang mga taong malapit sa kanila na nakarinig. Ang billionaire playboy na si Renz ay may madilim pang sikreto. By the way, dagdag ni Ava. Mas lalong lumapit kay Renz hanggang sa maamoy niya ang pamilyar na kulo nito na dati ay nagpapahina sa kanya. Pero ngayon wala na itong alab. Salamat pala sa pagpapirma sa akin noon. Kung di dahil sa kawalan mo ng puso, hindi ko matutuklasan kung gaano pala ako katapang. Ava, wait! Mommy! Isang maliit na batang lalaki na nakamini tuxedo ang tumakbo patungo kay Ava mula sa likuran nito. Agad tong binuhat ni Ava at hinalikan sa pisngi. Mommy, I'm bored. Can we go now? Tanong ng bata sa puntong Ingles. Napako ang tingin ni Ren sa bata, ang hugis ng muka, ang makakapal na kilay at ang mapupungay na mata. Parang nakatingin siya sa sarili niyang retrato nung bata pa siya. Ava, sinong batang yan? Tanong ni Renz, ang boses niya ay nanginginig sa tensyon. Tumingin si Ava kay Renz, yakap-yakap ang kanyang anak. He is Sebastian, my son. At gaya ng sabi ko sa iyo noon, Renz, wala kang kahit katiting na bahagi sa buhay namin. Tinalikuran ni Ava si Renz habang karga ang bata. Iniwan ng lalaking dati kanyang mundo na ngayoy tulala at puno ng katanungan. Sa gitna ng ballroom, ramdam ni Renz ang unti-unting pagguho ng kanyang kontrol. Di nakatulog si Renz ng gabing yon. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng batang si Baste. Ang bawat detalye ng mukha ng bata, tila isang malakas na sampal sa kanyang konsensya. Hindi maaari. Bakit hindi ko nalaman? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa baso ng whiskey. Kinabukasan, sa halip hintayin ang nakatakdang meeting sa susunod na linggo, sumugod si Ren sa opisina ng Martinez Global. Hindi siya papayag na hindi makuha ang sagot na kailangan niya. I'm sorry, Mr. Saniza, but Miss Martinez is in the middle of a briefing. Harang sa kanya ng sekretary ni Ava. I don't care. Tell her I'm not leaving until we talk. Sigaw ni Renz na naging sanhi ng paglingon ng mga empleyado. Biglang bumukas ang pinto ng main office. Lumabas si Ava, hawak ang ilang folder. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Let him in. Sarah, pumasok si Renz, agad na sinarado ang pinto. Ava, mag-usap tayo ng matino. Si Baste, anak ko siya, hindi ba? Bakit mo itinatago sa akin? Tumawa ng mapait si Ava, naupo sa kanyang swivel chair. Itinago? Renz, hilingin mo man sa akin ang katotohanan noon, nakikinig ka ba? Pinapirma mo ako ng divorce papers habang ramdam ko ang paggalaw niya sa loob ko. Sinabi mo na wala kang pakialam sa bata, basta't makuha mo lang kalayaan mo. Nagkamali ako, okay? Ngunit bakas ang pagsisisi sa kanyang mata.
pero may karapatan ako sa kanya. Karapatan? Tumayo si Ava at lumapit kay Renz. Mas matangkad si Renz pero ang aura ni Ava ang nagpaliit sa kanya. Ang karapatan, pinaghihirapan, hindi hinihingi. Wala kang naitulong sa pagpapalaki sa kanya. Wala ka nung nilalagnat siya, nung kailangan niya ng ama sa school o nung nagtatanong siya kung nasa ng tatay niya. Kaya huwag kang magsalita tungkol sa karapatan sa harapan ko. Bago pa makasagot si Renz, bumukas muli ang pinto at pumasok si Sorsha. Mukhang sinusundan nito si Renz. Renz, honey, bakit ka nandito sa babaeng to? Maarteng sabi ni Sorsha sabay tingin ng matalim kay Ava. At ikaw, Avril, wag mong gamitin ang batang yan para akitin pabalik si Renz. Alam nating lahat na nakuha mo lang ang yaman mo sa kusinong matandang businessman sa Singapore. Isang mabilis na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa silid. Napahawak si Sorsha sa kanyang pisngi, gulat na gulat. Maging si Renz ay natigilan. Huwag na huwag mong madungisan ang pangalan ko o ang anak ko, Sorsha, banta ni Ava. Ang kanyang boses ay mababa pero nakakanginig. Hindi na akong Ava na po pwede mong sabunutan or apihin. One more word, sisiguraduhin kong babagsak ang pamilya mo sa business world. Subukan mo ako. Ava, tama na. Pag-awat ni Renz, bagaman may bahagi sa kanya ang humahanga sa tapang ng dating asawa. Umalis na kayo, malamig na utos ni Ava. At Renz, kung gusto mong makita ang bata, dumaan ka sa legal na proseso. Pero babalaan kita. Gagastusin ko ang huling sentimo ko, siguraduhin ko lang na hindi mo siya mahahawakan. Nang makalabas ang dalawa, napasandal si Ava sa kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng kanyang katatagan, ang makita si Renz ay nagbubukas pa rin ng mga sugat na akala niya'y naghilom na. Samantala, sa labas ng building, nagpupuyo sa galit si Sorsha. Hindi ako papayag, Renz. Hindi sisirain ng babaeng yan ang plano ko. Kung kailangan mawala ang bata para lumayo siya, gagawin ko. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ni Sorsha. Isang twist na hindi inaasahan ni Ava at maging ni Renz. Matapos ang tensyon sa opisina, minabuti ni Ava na dalhin si Baste sa isang exclusive park sa loob ng kanilang subdivision. Kailangan niya ng sariwang hangin upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Mommy, look! I can go higher! Masayang sigaw ni Baste habang nasa duyan. Napangiti si Ava. Ang tawa ni Baste ang tanging gamot sa pagod niya. Ngunit sa kabila ng ngiti, di niya maiwasang mapansin ang isang itim na van na kanina pa nakaparada sa hindi kalayuan. Bilang isang babaeng nasanay na maging alerto, agad siyang tumayo. Baste, baby, come here, we need to go. Tawag ni Ava. Ang boses niya bakas ang kaba. Ngunit bago pa makalapit ang bata, tatlong lalaking nakamaskara na ang mabilis na bumaba mula sa van. Ang isa mabilis na tinakbo ang kinaroroonan ni Baste. Mommy, help! Sigaw ng bata nang bigla siyang buhatin ng estranghero. Bitawan mong anak ko. Buong tapang na sumukot si Ava. Wala siyang armas pero ang instingto ng isang ina mas matalas pa sa kutsilyo. Sinunggaban niya ang braso ng lalaki at kinagat ito ng buong puwersa. Aray, punyeta! Mura ng lalaki sabay tulak kay Ava. Bumagsak si Ava sa semento, gasgas ang kanyang mga siko pero mabilis siyang nakatayo. Tulong! Kidnapper! Sigaw ni Ava habang pilit tinahablot ang binti ng lalaking may hawak kay Baste. Eksakto namang pumasok ang sasakyan ni Ren sa gate ng subdivision. Kanina pa siya paikot-ikot, hindi matanggap ang pagtataboy ni Ava. Nang marinig ang sigaw at makitang kaguluhan, hindi na siya nag-isip. Pinaharurot niya ang sasakyan at tinarangan ng van. Bumaba si Renz at parang isang leon sumugod sa mga lalaki. Bitawan yung anak ko kung ayaw niyo pang mamatay. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Renz sa lalaking may hawak kay Baste. Sa gulat ng mga salarin sa bilis at lakas ni Renz, nabitawan nila ang bata. Agad na kinuha ni Ava si Baste at nanginginig na niyakap to. Renz, sa likod mo, tili ni Ava. May ilalabas na patalim ang isa sa mga lalaki, pero bago pa ito makaaksyon, mabilis tong nasipa ni Ren sa sikmura. Nakarinig na sila ng sirena ng mga guard ng subdivision, kaya mabilis nagsipulasan ng mga lalaki at sumakay sa van. Naiwan ang katahimikan sa parke, tanging hikbi ni Baste ang naririnig. Dali-daling lumapit si Ren sa mag-ina. Ava, are you okay? Baste anak, nasaktan ka ba? Tumingin si Ava kay Renz.
Ang kanyang mga mata puno ng takot, galit, at sa unang pagkakataon pasasalamat. Ngunit mabilis din tong napalitan ng pagdududa. Sino sila, Renz? Ikaw ba ang may gawa nito para makuhang anak ko? Diretsong tanong ni Ava. Habang mahigpit na nakakapit kay Baste, parang sinaksak si Renz sa tanong na yon. Ano? Ava, gano'n na ba kababa ang tingin mo sa akin? Kahit kailan hindi ko sasaktan ang sarili kong dugo, hindi ko na alam kung anong kaya mong gawin, Renz. Sagot ni Ava. Bagaman alam niya na nagtagdas lang sila nito. Habang nagtatalo ang dalawa, sa loob na isang madilim na silid, galit na inihagis ni Sorsha ang kanyang cellphone. Hindi pa tayo tapos, Avril. Kung hindi ka makuha sa takot, kukunin kita sa pagsira ng lahat ng pinaghirapan mo. Sa parke, dinala ni Renz ang mag-ina sa kanyang sasakyan. Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi kayo ligtas sa loob ng bahay ninyo. Ava, please let me protect you this time. Hindi sumagot si Ava, pero hindi na rin siya tumutol pa. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, alam niyang ang muling pagtatagpo nila ni Renz ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o paghihigante. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan ng kanilang anak. Dahil sa takot na baka bumalik ang mga lalaking nagtatangkang kumidnap kay Baste, hindi na nakapagtanggi si Ava nang ipilit ni Renz na manatili sa kanilang bahay para sa seguridad. Ang marangyang mansyon ni Ava tila naging maliit nang pumasok ang presensya ni Renz. Dito ka muna sa guest room sa baba, malamig na sabi ni Ava habang inaasikaso ang ama. Gasgas ni Baste. Ava, kailangan natin mag-usap tungkol sa seguridad ninyo. Hindi basta-bastang kidnapper ang mga yon. Planado ang kilos nila. Seryosong sabi ni Renz habang nakasandal sa hamba ng pinto sa kwarto ni Baste. Alam ko, tipid na sagot ni Ava. At sisiguraduhin ko, hindi na mauulit yon. Lumapit si Renz sa kama at naupo sa tabi ni Baste na ngayon mahimbing nang natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sa bawat haplos, tila may kung anong kumukurot sa puso niya. Galit ba siya sa akin? Mahinang tanong ni Renz nang hindi tumitingin kay Ava. Hindi niya kilala. Renz, kaya paano siya magagalit sa isang taong hindi naman naging bahagi ng buhay niya? Tumayo si Renz at tinarap si Ava. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa. I'm sorry, Ava. Alam ko, huli na pero nagsisisi ako. Nung makita ko kayo na nasa panganib kanina, doon ko lang na-realize na handa akong mamatay para sa inyo. Ang daling sabihin ng mga salitang yan, Renz. Pero nasan ka noong kailangan ko ng kasama sa mga check-up ko? Nasan ka nung kailangan kita? Nung kailangan ko ng kamay na hahawak sa akin habang nanganganak ako. Boses ni Ava na nagsisimula ng manginig sa halong galit at sakit. Ang daling maging bayani sa loob ng isang oras, pero ang hirap maging ama sa loob ng 5 taon. Hindi nakasagot si Renz, yumuko siya, tinatanggap ang bawat salita ni Ava na parang mga bala. Magpahinga ka na. Pagtatapos ni Ava sabay talikod. Kinabukasan nagising si Ava sa amoy ng masarap na almusal. Pagbaba niya sa kusina natigilan siya. Nakita niya na magkatabing kumakain si Renz at Baste. You like pancakes, buddy? Tanong ni Renz habang nilalagyan ng syrup ang plato ng bata. Yes, but mommy says too much sugar is bad. Mommy says too much sugar is bad, sagot ni Baste, punong-puno ng pagkain ng bibig. Your mommy is right. She's always right. Nakangiting sabi ni Renz. Napahinto si Ava. Ang eksenang yon ang palagi niyang pinapangarap noon habang umiiyak siya sa gabi. Ang makitang magkasamang mag-ama sa iisang hapagkainan. Pero ngayong nangyayari na ito, may takot siyang nararamdaman. Takot na baka kapag nasanay siya at si Baste, bigla na lamang silang iwan ni Renz. Mommy, look! Mr. Hero made breakfast? Masayang sigaw ni Baste na makita siya. Mr. Hero? Tinaasa ni Ava ng kilay si Renz. Sino ang nagligtas sa atin ng mga bad guys, diba? Paliwanag ni Baste. Lumapit si Ava at tinalika ng anak. Eat fast, Baste. We have a lot to do today. Nang makaalis si Baste para kunin ang kanyang bag, ay hinarap ni Ava si Renz. Salamat sa almusal pero wag mong isipin na dahil lang dito mapapatawad na kita. Hindi ako humihingi ng tawad sa pamamagitan ng pancakes, Ava. Gusto ko lang bumawi.
Seryosong sagot ni Renz. At tungkol kay Sorsha, kakausapin ko siya. Nararamdaman kong may kinalaman siya sa nangyari kahapon. Biglang tumunog ang cellphone ni Ava. Isang anonymous message ang natanggap niya. Masyado kang kampante sa piling ng dati mong asawa. Siguraduhin mong magbabantay ka sa anak mo dahil ang susunod na kukuha sa kanya, hindi na magkakamali. Namutla ang mukha ni Ava. Mabilis niyang pinakita ang message kay Renz. Nag-ingat-ngat ang mga ngipin ni Renz. Walang hiya. Kung akala nila hahayaan ko silang saktan kayo ulit, nagkakamali sila. Dito na nagsimulang mag-isip si Renz ng isang plano. Isang plano kung saan kailangan nilang magpanggap ni Ava na nagkakabalikan sila para mapalabas ang totoong mastermind sa likod ng pananakot. Ngunit handa na ba si Avang muling pumasok sa isang laro kasama ng lalaking minsang sumira sa kanya? Di mapakali si Ava habang nakatingin sa mensaheng natanggap. Ang takot para sa kaligtasan ni Baste ay mas matimbang kaysa galit niya kay Renz. Ava, makinig ka. Seryosong sabi ni Renz habang hawak ang magkabilang balikat niya. Kailangan nating ilabas ang mastermind. Kung magpapatuloy tayong ganito, lagi silang nasa dilim na tayo din ang target. Pero kung iisipin nilang nagkakasundo tayo, mapipilitan silang gumawa ng maling hakbang dahil sa galit o selos. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ava, bagaman kinakabahan na siya sa sagot. Kailangan isipin ng lahat na nagkabalikan na tayo, na binubuo natin ang pamilya natin para kay Baste, mongkahin ni Renz. Gagamitin natin ang sunod na business event para i-anunsyo na ang Martinez Global at Saniza Corp ay hindi lang magmamerge sa negosyo, kundi pati sa personal na buhay. Are you crazy? Bulyaw ni Ava. Renz, halos isumpa kita noong isang araw, tapos ngayon magpapanggap tayo mag-asawa? Hindi ako marunong mag-acting. Gawin mo to para kay Baste? Madieng sabi ni Renz. It's the only way to lure Sorsha out. Alam kong siyang nasa likod nito pero kailangan ko ng ebidensya. Pagkalipas ng 2 araw, tinaos ang grand launch ng bagong cosmetic line ni Ava. Ang lahat ng media ay naroon. Sa gitna ng kislap ng mga kamera, laking gulat ng lahat nang dumating si Renz hindi bilang bisita kundi bilang escort ni Ava. Hawak ni Renz ang bewang ni Ava habang umaakit sila sa entablado. Ramdam ni Ava ang init ng palad ng lalaki at kahit anong pilit niyang maging matigas, hindi niya maikakaila ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Just smile, Ava. They're watching. Bulong ni Ren sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagpatas ng balahibo sa kanyang leeg. I hate this. Mainang sagot ni Ava habang nagpapakita ang tao ng matatamis ng ngiti sa harap ng mga reporter. Mr. Saniza, totoo ba ang balitang nagkabalikan na kayo ng CEO ng Martinez Global? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Renz kay Ava nang may lalim na tila totoo. We're working on our family. My priority now is my wife and our son, Baste. Ang nakaraan ay nakaraan na at gagawin kong lahat para protektahan sila. Mula sa malayo, nakita ni Ava si Sorsha na halos madurog ang basong hawak nito. Ang mukha nito ay kulay lila sa sobrang galit. Matagumpay ang plano. Ang pain ay gumagana. Matapos ang event, dinala ni Ren si Ava sa garden ng hotel para makaiwas sa media. Ang katahimikan ng gabi nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Ava. You're a good actor, Renz, sabi ni Ava, sabay layo sa hawak nito. Halos maniwala ako sa mga sinabi mo. Paano kung di ako nag-acting? Seryosong tanong ni Renz. Kumakbang siya palapit hanggang sa masukol si Ava sa pader. Paano kung totoo na ang bawat salitang binitawan ko kanina? Huwag mo kong lindangin, Renz. Alam kong laro mo. Di na natapos pa ni Ava ang sasabihin dahil bigla siyang sinakop ng isang halik ni Renz. Isang halik na puno ng pakungulila, pagsisisi at nag-aapoy na pagnanasa. Sa simula pilit na nanlalaban si Ava pero ang kanyang puso tila may sariling isip. Ang kanyang mga kamay na dapat ay tinutulak ang lalaki unti-unti kumapit sa batok nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hingal. I'm sorry, bulong ni Renz. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Ava, at gagawin kong lahat para patunayan yon. Bago pa makasagot si Ava, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa madilim na bahagi ng garden. How touching! Sarkastikong sabi ni Sorsha habang lumalabas mula sa mga halaman. Hawak niya ang kanyang cellphone, tila may tinatawagan. Enjoy your little reunion while it lasts, Renz. Dahil siguradong hindi mo magugustuhan ang susunod na balitang matatanggap mo tungkol sa anak ninyo. Biglang tumunog ang phone ni Ava.
Ito ay mula sa yaya ni Baste sa bahay. Ma'am Ava, si Baste po may kumuha sa kanya. Pinasok po kami dito sa loob. Nabitawan ni Ava ang kanyang phone. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang segundo. Nasaan ang anak ko? Halos maghisterya si Ava habang sinusugod si Sorsha sa loob ng garden. Sorsha, kapag may nangyaring masama kay Baste, papatayin kita. Ngumisi lang si Sorsha. Isang ngising demonyo na tila ba wala na siyang takot sa kahit na ano. Wala na sa akin bata, Ava. Safe siya sa ngayon. Depende sa bilis nyo. Di na nag-atabili pa si Renz. Hinablot niya ang braso ni Sorsha ng may puwersa na ikinagulat nito. Magsalita ka. San mo dinala si Baste? Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Sorsha. I can destroy you and your family in a heartbeat. Renz, nasasaktan ako, sigaw ni Sorsha. Mas masasaktan ka kapag hindi mo sinabi ang totoo. Bulyaw ni Renz. Dahil sa takot sa dilim ng mga mata ni Renz ay nanginginig na ibinigay ni Sorsha ang lokasyon. Isang abandonadong warehouse malapit sa pantalan. Agad kinaladkad ni Renz si Sorsha patungo sa sasakyan habang tinatawagan ng kanyang mga tauhan at ang pulisya. Mabilis pinaharurot ni Renz ang sasakyan. Sa tabi niya si Ava hindi tumitigil sa pag-iyak habang binubulong ang pangalan ni Baste. Ang dating Iron Lady ng business world gumuho ng mundo dahil sa panganib na kinakaharap ng anak. Ava, listen to me, sabi ni Renz habang mahigpit ang hawak sa manibela. I will get him back, I promise you. Hindi ako lalabas sa warehouse na yon nang di kasama si Baste. Kailangan niya ako, Renz. Natatakot yon, hikbi ni Ava. Nang makarating sila sa abandonadong warehouse, madilim at amoy kalawang ang paligid. Naroon ang dalawang lalaking tauhan ni Sorsha, bantay ang isang maliit na kwarto kung saan naririnig ang iyak ni Baste. Mommy! Daddy! Sigaw ng bata. Nang marinig ang salitang daddy, tila uminit ang dugo ni Renz. Di na siya naghintay pa ng back-up. Buong lakas niyang sinipa ang pinto at sumugod sa loob. Isang lalaki ang sumalubong sa kanyang may hawak na bakal, pero dahil sa galit at adrenaline, mabilis tong nailaga ni Renz at sinundan ng isang solidong suntok sa panga. Samantala ang isa pang lalaki, akmang bubunot ng baril, pero hindi nagpatalo si Ava. Kinuha niya ang isang mabigat na kahoy sa gilid at buong lakas, inihampas sa likod ng lalaki. Don't you dare touch my son, sigaw ni Ava. Ang kanyang pagiging palaban ay lumabas sa gitna ng krisis. Habang abala si Ava sa pag-aasikaso sa isang lalaki, mabilis pumasok si Renz sa kwarto at kinalas ang tali ni Baste. Daddy! Yakap ng bata kay Renz. Sa pagkakataong to, wala nang pag-aalinlangan sa mga mata ni Baste. Si Renz ang kanyang bayani. I'm here, son. I'm here. Bulong ni Renz habang mahigpit na niyayakap ang bata. Palabas na sana sila nang biglang humarang si Sorsha na may hawak na barel. No one leaves. Akala nyo ba ganun lang kadalito? Sinira niyong buhay ko, Renz. Dapat sa akin ka lang. Sorsha, ibaba mong baril na yan. Utos ni Renz habang itinatago si Baste sa likuran niya. Nasisiraan ka na ng bait? Oo. Nababaliw ako dahil sa'yo at kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa'yo. Akmang kakalabit ang gatilo ni Sorsha nang biglang sumulpot ang mga pulis sa likuran nito. Drop the weapon. Police! Sa takot, binitawan ni Sorsha ang baril at napaluhod na lamang habang umiiyak. Doon natapos ang kanyang kasamaan. Dali-daling tumakbo si Ava at niyakap si Baste at si Renz. Sa gitna ng madilim at maraming warehouse, ang tatlo ay tila naging isang buong pamilya sa unang pagkakataon. Salamat, Renz, bulong ni Ava, habang nakasandal ang ulo sa balikat ng dating asawa. Tumingin si Renz sa kanya, may luha rin sa mga mata. I will never let anyone hurt you again, Ava. This is my real promise, not just in bed, not just for a contract, but for the rest of my life. Ngunit sa gitna ng emosyon, isang malaking revelasyon ang sasambulat sa kanila pagbalik nila sa bahay. Isang katotohanan ng magpapabago sa tingin ni Ava sa kanyang mga magulang at sa lihim na kasunduan nila ni Renz noon. Matapos ang madugong gabi sa warehouse, dinala ni na Ava at Renz si Baste sa ospital para masiguradong ligtas ang bata. Habang mahimbing na natutulog ang anak sa kanyang silid, naupo ang dalawa sa hallway ng ospital. Ang katahimikan puno ng mga katanungang 5 taon nang nakabinbin. Renz, bakit? Mahinang tanong ni Ava. Bakit bigla kang nagbago nung gabing yon?
Alam kong wala kang pag-ibig sa akin noon, pero pilitin akong mag-divorce habang malapit na akong manganak. Di ko pa rin lubos maisip na magagawa mo yon. Huminga na malalim si Renz at kinuha ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Isang sobreng mukhang matagal niya nang iniingatan. Hindi ko to dapat sabihin sa'yo dahil ayokong masirang tingin mo sa pamilya mo, Ava. Pero pagkatapos ng nangyari ngayon, wala na akong balak magtago ng kahit ano, sabi ni Renz. Binuksan ni Ava ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang kasunduan, isang settlement agreement na may pirma ng kanyang ama. Ano to? Tanong ni Ava na nanginginig ang kamay. Nung nalaman ng mga magulang mo na buntis ka at lihim tayong kasal, kinausap ako ng tatay mo. Ang kumpanya ninyo ay nasa bingit ng pagkalugi. Sinabi niya sa akin na kung di kita pakakawalan, sisiguraduhin niya hindi ako makakakuha ng anumang partnership sa industriya. At ang mas masakit, sinabi niyang ikaw mismo may gustong umalis pero natatakot ka lang sabihin sa akin, paliwanag ni Renz. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita noon, Renz, bulyaw ni Ava. Alam ko na yon ngayon, pero noon, pinakita sa akin ng tatay mo ang sulat na huwad pala na nagsasabing napipilitan ka lang sa akin dahil sa bata. Pinapirma niya ako sa divorce papers kapalit ng pagliligtas sa kumpanya ninyo. Akala ko yun ang paraan para maging malaya ka at maging masaya sa piling ng pamilya mo. Napahagulhol si Ava. Ang akala niyang pagtataksil ni Ren sa isa palang mas salimuot na plano ng sarili niyang mga magulang upang kontrolin ang kanyang buhay at ang yaman ng pamilya. Ang lamig at kawalan ng puso ni Renz ay dahil pala sa maling akala na siya ang gustong kumalas. Kaya ba sinabi mong in bed lang kaya maibigay? Tanong ni Ava sa gitna ng hikbi. Yumuko si Renz. Galit ako noon, Ava. Nasaktan ang ego ko. Akala ko ginagamit mo lang ako para sa bata habang ang puso mo ay wala sa akin. Ginamit ko ang bangis ng pananalita para protekta ng sarili ko mula sa sakit. Isang mabigat na pasanin ang tila na wala sa balikat ni Ava. Ngunit, pinalitan to ng matinding galit sa kanyang nakaraan. Gayunpaman sa harap niya ang lalaking biktima rin pala ng mga maling akala. Renz, 5 taon. 5 taon nating sinayang dahil sa mga kasinungalingan, bulong ni Ava. Hinawakan ni Renz ang kamay ni Ava. Hindi pa huli ang lahat, Ava. Wala na ang mga lihim, wala na si Sorsha, at ngayon alam ko ng totoo, handa akong pagbayaran ng bawat luhang ibinuhos mo. Bago pa makasagot si Ava, lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Baste. Mrs. Martinez, Miss Ceniza, gising na ang anak ninyo. Hinanap niya ang kanyang daddy. Nagkatinginan ng dalawa. Ang salitang daddy ay hindi na lang isang titulo ngayon, ito ay isang pangakong bubuuin muli. Ngunit sa pagpasok nila sa kwarto, isang bagong tensyon ang naghihintay. Ang pagdating ng mga magulang ni Ava na nalaman ang tungkol sa kidnapping. Di pa man natatapos ang emosyon sa pagitan ni Ava at Renz ay bumukas ng malakas ang pinto ng private room sa ospital. Pumasok ang mga magulang ni Ava, sina Don Alberto at Doña Elena Martinez. Baka sa kanilang muka ang pag-aalala, ngunit kay Ava, tila ibang muka ang nakikita niya. Anak, Ava, nabalitaan namin ang nangyari kay Baste. Bakit di mo agad kami tinawagan? Bungad ni Doña Elena, akmang yayakapin ng anak. Ngunit humakbang paatras si Ava. Ang kanyang mga mata kasing talim ng kidlat. Huwag niyo akong hawakan. Natigilan ng mag-asawa. Ava, ano bang nangyayari sa iyo? Kami mga magulang mo. Sabi ni Don Alberto sabay sulyap ng masama kay Renz na nakatayo sa tabi ng kama ni Baste. At bakit nandito pang lalaking to? Hindi ba't matagal na kaming nagbayad para lumayo siya sa'yo? Isang mabait na tawa ang kumawala sa labi ni Ava. Nagbayad? O nanira ng buhay, Papa? Nilabas ni Ava ang kasunduang binigay sa kanya ni Renz kanina. Ito ba ang sinasabi ninyo? Pinilit niyo si Renz na pirmahan ang divorce papers gamit ang mga huwad na sulat. Sinabi niyo sa kanya na ayoko sa kanya at sinabi niyo sa akin kinalimutan niya na kami dahil kay Sorsha. Naitikom ni Don Alberto ang kanyang bibig. Ang kanyang otoridad tila gumuho sa isang saglit. Ginawa namin yon para sa kinabukasan mo, Ava, sigaw ng kanyang ama. Bata ka pa noon. Ang kumpanya natin pabagsak at ang pamilya ni Renz ang tanging paraan, pero hindi namin nahayaang kontrolin ka na isang Ceniza. Kaya mas pinili niyong sirain ang pamilya ko? Bulyaw ni Ava. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Hinayaan niyo kong magdusa sa Singapore ng mag-isa. Hinayaan niyo si Baste na lumaking walang ama dahil sa pride at pera ninyo? Ava, anak. Subok ni Doña Elenang lumapit. Luhaan na rin. Umalis na kayo. Malamig na ulos ni Ava. Ayoko na kayong makita.
Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa buhay namin ni Baste. At ang Martinez Global, hindi niyo na mahahawakan ang kahit 1% ng shares ko. Hindi mo pwedeng gawin yan, galit na sabi ni Don Alberto. Watch me, Papa, hamon ni Ava. Renz, pakiasikasong security. Ayokong may makapasok na kahit sinong Martinez sa kwartong to. Walang nagawa ang mag-asawa kundi lumabas ng may hiyang dala. Nang magsara ang pinto, tila nawala ng lakas si Ava at napaupo sa sofa. Agad siyang nilapitan ni Renz at niyakap ng mahigpit. You're brave, Ava. So brave, bulong ni Renz. Ang sakit, Renz. Ang mga taong dapat nagprotekta sa akin, sila pa ang sumira sa atin, hikbi ni Ava. Sa gitna ng drama, naramdaman nila ang paggalaw ni Baste sa kama. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang mommy at si Renz na magkayakap. Mommy, are you crying because of the bad guys? Tanong ng bata sa kanyang paos na boses. Mabilis pinunasan ni Ava ang kanyang mga luha at lumapit sa anak. No baby, mommy is just happy because we are safe. Tumingin si Baste kay Renz at iniabot ang kanyang maliit na kamay. Here, hero, are you staying with us? Tumingin si Renz kay Ava, tila nagtatanong kung may pwesto pa ba siya sa kanilang buhay. Isang dahan-dahang tango ang binigay ni Ava. Ngumiti si Renz at tinawakan ang kamay ng anak. Yes, Baste, I'm staying. Hindi na aalis si Daddy. Ngunit sa kabila ng panandaliang katahimikan, isang bagong problema ang uusbong sa opisina. Dahil sa pagka-aresto kay Sorsha, ang mga taga-suporta nito sa Siniza Corp at Martinez Global nagsasagawa ng isang hostile takeover upang patalsikin sina Ava at Renz sa kanilang posisyon. Sa labas ng ospital, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni Sorsha Valderrama. Ngunit sa likod ng mga rehas, may naiwan siyang lason. Ang pamilya Valderrama na may malaking share sa Siniza Corp ay hindi papayag na bumagsak ng mag-isa. Renz, kailangan mong tingnan to, sabi ni Ava habang papasok sa opisina ni Renz kinabukasan. Kagagaling niya sa isang emergency meeting ng Martinez Global. Iniharap ni Ava ang kanyang tablet, ang board of directors ng Siniza Corp at ang ilang investors ko sa Martinez Global ay nagsasabuatan. Gagamitin nilang issue ng kidnapping at ang nakaraan nating dalawa para palabasin na unstable tayo bilang mga leader. Nagtagis ang bagang ni Renz. Gusto nilang ituloy ang hostile takeover habang abala tayo sa pag-aalaga kay Baste. Akala nila mahina tayo dahil sa nangyari. Anong plano natin? Tanong ni Ava. Sa unang pagkakataon, hindi na ako o ikaw ang kanyang gamit, kundi natin. Lumapit si Renz kay Ava at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ipapakita natin sa kanila na ang nag-iisang Martinez at Siniza, hindi lang isang merger sa papel. Ipapakita natin na kapag tayong dalawang magkasama, walang kumpanya na kayang tumibag sa atin. Pagkalipas ng ilang oras, naganap ang pinakahintay na tapatan sa boardroom ng Siniza Corp. Naroon ang matatandang board members na kaalyado ng mga Valderrama. Mr. Siniza, Ms. Martinez, bungad ng head director na si Mr. Go. Dahil sa mga kaganapan nitong mga huling araw, naniniwala ang board na ang iyong personal na buhay ay nakakaapekto sa integridad ng kumpanya. We are monitoring for a change in leadership. Tumayo si Ava. Ang kanyang boses ay punong-puno ng otoridad. Integridad? Mr. Go, ang integridad na sinasabi ninyo ay ang suporta ba sa isang babaeng nagtangkang kumidnap na isang bata? O ang integridad na pagtatago ng mga maanumalyang transaksyon na nadiskubre ko sa accounts ng kumpanya ninyo habang sinusuri ko ang merger? Nanahimik ang buong silid. Nilapag ni Ava ang mga dokumentong nagpapatunay na may mga ghost projects ang mga kaalyado ni Sorsha. Sumunod na tumayo si Renz. Ang Martinez Global at Siniza Corp ay hindi na magkahiwalay. Simula sa araw na ito, ang aming shares ay pagsasamahin sa ilalim ng isang bagong trust fund para sa aming anak. Kung sino mang gustong bumangga sa amin, siguraduhin niyo muna na marinis ang sarili niyong mga bakuran. Dahil sa ebidensyang hawak ni Ava at sa tatag ni Renz, walang nagawa ang board kundi ang bawiin ng kanilang musiya. Ang hostile takeover ay nauwi sa isang total surrender. Makatapos ang nakakapagod na labanan sa opisina, minabuti ni Renz at Ava na tuparin ang pangako nila kay Baste. Hindi ito isang marangyang party kundi isang simpleng hapon sa isang parke malayo sa mata ng media. Look, Daddy, the kite is so high! Sigaw ni Baste habang tumatakbo sa damuhan.
Hawak ni Renz ang tali ng saranggola sa likod niya. Pinagmamasdan sila ni Ava mula sa malayo habang nakaupo sa isang picnic blanket. Di niya mapigilang mapangiti. Sa kabila ng lahat ng sakit, hirap at mga taon na nawala, tila bumabalik ang lahat sa ayos. Naupo si Ren sa tabi ni Ava habang si Baste abala sa pakikipaglaro sa ibang mga bata sa hindi kalayuan. Salamat, Ava, mahinang sabi ni Renz. Para saan? Para sa pagkakataong to. Para sa pagpapahintulot na maging ama ko kay Baste at para sa muling pagtitiwala sa akin kahit na hindi ko to deserve. Tumingin si Ava sa malayo. Deserve man o hindi, Renz. Ang puso kong nagpasyang magpatawad pero wag mong iisiping tapos na ang lahat. Marami ka pang kailangan patunayan. Umiti si Renz at inakbayan si Ava. Handa akong patunayan yan araw-araw habang buhay. Hahalikan na sana ni Renz si Ava nang biglang sumulpot si Baste sa gitna nila. Pawis na pawis at may hawak na ice cream. Daddy, can we buy more? One for mommy too. Natawa ang dalawa at sabay na niyakap ang bata. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang pamilyar na anino ang nakamasid sa kanila mula sa itang isim na sasakyan sa labas ng parke. Isang aninong hindi nila inaasahang babalik para sa isang huling twist. Ang hapon na puno ng tawanan ay biglang nabalot ng kaba nang mapansin ni Renz ang itim na sasakyan na kanina pang nakabuntot sa kanila simula nang lisanin nila ang parke. Pagdating nila sa tapat ng mansyon ni Ava, huminto ang sasakyan. Bumaba ang isang lalaking may katandaan na, ngunit bakas pa rin ang tikas at otoridad. Papa? Gulat na bulong ni Renz. Si Don Lorenzo Ceniza, ang amang matagal nang iniwasan ni Renz dahil sa mahigpit at malamig nitong pakikitungo, ay nakatayo ngayon sa harap nila. Renz, Avril, bati ng matanda. Ang kanyang boses walang emosyon gaya ng dati. Kailangan nating mag-usap ngayon din. Sa loob ng library ni Ava, ang hangin ay mabigat. Nakatayo si Ren sa harap ng kanyang ama habang si Ava nakikinig sa isang tabi. Bantay sarado ang pinto kung saan natutulog si Baste. Bakit ka nandito, Papa? Pagkatapos ng 5 taon na hindi mo ako kinausap dahil pinakasalan ko si Ava? Tanong ni Renz. Binaba ni Don Lorenzo ang isang lumang dokumento sa mesa. Nalaman ko ang ginawa ng mga Martinez sa inyo, pero nandito ako para aminin na hindi lang sila ang may kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Anong ibig niyo pang sabihin? Nung gabing pinanawahan mo ang divorce papers, Renz, hindi lang tatay ni Ava ang nandoon? Pag-amin ni Doc Lorenzo. Ako ang nag-abot ng checking pambayad sa utang ng mga Martinez, kapalit ng pagpirma mo. Alam ko, mahal mo si Ava, pero nung panahong yon ang tingin ko sa kanya isang pabigat sa imperyo ng mga Ceniza. Isang malakas sa suntok ang binigay ni Renz sa pader sa sobrang galit niya. Pati ba naman ikaw, Papa? Ang sarili kong ama nakipagsabuatan para sirain ang kaligayahan ko? Akala ko ginagawa ko ang tama para sa'yo, pero nung makita ko ang apo ko kanina sa parke, nanginginig ang boses ng matanda. Isang bagay na di pa nakikita ni Renz. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, at nakita ko kung paano mo siyang tiningnan. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ang pag-amin ni Don Lorenzo ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa sakit ng nakaraan. Ang dalawang makapangyarihang pamilya kapwa naging gahaman at sina Ava at Renz ang naging mga biktima. Nang makaalis si Don Lorenzo, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Ava at Renz. Tinignan ni Ava si Renz, ang lalaking akala niya'y kontrabida sa kanyang buhay, pero isa rin palang sugatang anak na pilit bumabangon. Biglang lumuhod si Renz sa harap ni Ava. Hindi ito bahagi ng anumang plano o pagpapanggap. Ava, wala na akong mukhang ihaharap sa iyo. Ang pamilya ko, ang pamilya mo, lahat sila'y naging hadlang. Pero ang pinakamasakit ay ang naging kahinaan ko noon na maniwala sa kanila. Hikbi ni Renz habang nakahawak sa mga kamay ni Ava. I'm so sorry for being weak. I'm sorry for every night you cried alone. Lumuhod din si Ava para pantayan si Renz. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki at pinanasa ng mga luha nito. Renz, ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Pero ang bukas nasa kamay nating dalawa, bulong ni Ava. Hindi ko sinasabing limot kong lahat pero ayokong mabuhay sa galit. Para kay Baste at marahil para na rin sa atin. Sa ilalim ng malabo at madilim na ilaw ng library, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ngunit hindi na ito halik ng pagnanasa gaya ng sa garden, kundi isang halik ng pagtanggap at paghilom. Habang nagaganap ang pagbabati sa mansyon,
Loob ng kulungan, si Sorsha may huling baraha na palang nilalaro. Gamit ang kanyang koneksyon na kapag padala siya ng mensahe sa labas. Siguraduhin mong sa araw ng merger party walang matitira sa kanila. O baka isang revelasyon na mas matindi pa sa mga nauna. Utos ni Sorsha sa kanyang tauhan. Isang tangkang pagsabog o kidnapping? Isang panganib ang nakaamba sa huling selebrasyon ng kanilang pag-iisa. Ang gabi ng Unity Gala ay itinakda upang ipagdiwang opisyal na pagsanib ng Martinez Global at Seniza Corp. Ang lahat nakasuot ng marangyang damit, ang ballroom puno ng bulaklak at musika, ngunit sa likod ng marangyang selebrasyon may madilim na aninong gumagalaw. "You look stunning, Ava," bulong ni Renz. Habang inaalalayan si Ava, habang sinisilip si Baste na masayang nakikipaglaro sa mga anak na ibang investor sa isang secured area ng ballroom. "Nandito ang security natin. Hindi ko kaya ang may mangyari," pangako ni Renz habang nasa gitna ng pagsasayaw ang dalawa. Isang waiter ang lumapit kay Ava at abot ng isang maliit na card. Ang sulat ay pamilyar. "Check the basement. The gift for Baste is ticking." Nanlamig ang buong pagkatao ni Ava. "Renz, basahin mo to." Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Renz. Sorsha, kahit nasa loob siya, nagawa niya pa rin ito. Di na sila nag-aksaya pa ng panahon. Inutusan ni Renz ang kanyang head security na bantayan si Baste at huwag itong paalisin sa paningin, habang sila ni Ava mabilis na nagtungo sa basement ng hotel. Pagdating nila sa madilim na bahagi ng basement, nakita nilang isang kahon na nakatago sa likod ng mga generator. May naririnig silang beeping sound. Hindi ito bomba na sasabog sa apoy kundi isang signal jammer at isang gas canister na nakakonekta sa ventilation system ng ballroom. Gusto niyang patumbahin lahat ng tao sa itaas gamit ang toxic gas. Sigaw ni Renz. Biglang lumitaw ang isang lalaki mula sa dilim. Ang kanang kamay ni Sorsha na nakataas sa warehouse. May hawak itong patalim. Huli na ang lahat, Mr. Seniza. Kapag bumukas ang ventilation sa loob lamang ng 5 minuto, tapos na ang lahat. Hindi na hinintay pa ni Ava na si Renz ang kumilos. Sa gitna ng takot ang kanyang pagiging palaban ay muling nag-alab. Kinuha niya ang isang fire extinguisher sa gilid at buong lakas na ibinuga ito sa mukha ng lalaki. "Renz, ang valve! Isara mo ang main valve?" Sigaw ni Ava habang nakikipag-agawa ng patalim sa lalaki. Sa kabila ng suot na gown at takong, hindi na nagpadaig si Ava. Sinipa niya ang lalaki sa tuhod at tinuhod sa sikmura nang subukan siyang saksakin ito. Samantala, gamit ang kanyang lakas, pilit na iniikot ni Renz ang kaliwang valve para putulin ang daloy ng gas patungo sa ventilation system. "Ava, dapa!" sigaw ni Renz na makitang bubunot ng baril ang lalaki. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa basement, ngunit bago pa man tumama ang bala, mabilis na sumulpot ang mga tauhan ni Renz at binaril ang lalaki sa balikat. Nakahinga ng maluwag si Ava at Renz. Basang-basa sila ng pawis at ang gown ni Ava may punit na, pero ligtas sila. Ligtas ang lahat ng nasa itaas. "Tapos na. Ava, wala na ang huling tauhan niya," sabi ni Renz habang yakap si Ava sa nanginginig na sa pagod. Bumalik sila sa ballroom na tila ba walang nangyari. Bagaman mahahalata ang kanilang ayos, sa harap na entablado, kinuha ni Renz ang mikropono. "Ladies and gentlemen, tonight is not just about business, it's about resilience," panimula ni Renz habang nakatingin kay Ava. "Maraming sumubok na sirain kami, pero ang pag-ibig at katapatan ang laging nananaig. To my wife, Avril Rain and our son Baste, kayo ang aking buhay." Mula sa malayo ang mga magulang ni Ava at ang ama ni Renz ay nakamasid, puno ng hiya at pagsisisi. Habang pinapanood ang kanilang mga anak na bumubuo ng sariling imperyo nang wala ng kanilang impluwensya. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling twist ang naghihintay kay Ava. Isang tawag mula sa ospital sa Singapore, isang lihim tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan na kahit ang kanyang mga magulang ay itinago sa kanya. Matapos ang kaguluhan sa basement, akala ni Ava, wala na siyang luhang ititira para sa gabi. Ngunit isang tawag mula sa kanyang dating doktor sa Singapore ang nagbabago sa lahat. "Miss Martinez, nakuha na namin ang resulta ng iyong genetic screening para sa renewal ng iyong health insurance. I think you should see this. There is a discrepancy in your blood type compared to the records of your parents, Alberto and Elena Martinez."
Nanigas si Ava sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kasiyahan ng Unity Gala, dilala niya si Renz sa isang sulok. Renz, kailangan kong malaman ng totoo. Ngayon din. Sinugod ni Ava at Renz ang suite kung nasan ang mga magulang ni Ava. Sina Don Alberto at Doña Elena ay nag-aayos na sana ng gamit para umalis nang pumasok ang dalawa. Sino ko? Diretsyong tanong ni Ava. Sino ang tunay kong mga magulang? Nabutla si Doña Elena at napahawak sa mesa. Si Don Alberto naman napayuko. Ava anak, Martinez ka, wag yun na akong lukuhin. Sigaw ni Ava. Alam ko na ang resulta ng blood test. Hindi ko kayo magulang. Kaya ba ganon nyo na lang kadaling isakripisyong kaligayahan ko para sa kumpanya ninyo? Dahil hindi nyo ako tunay na dugo at pawis? Dahan-dahang nagsalita si Doña Elena sa gitna ng hikbi. Hindi namin sinasadya. Ampun ka ng kapatid na Alberto na namatay sa isang aksidente. Kinuha ka namin para magkaroon ng tagapagmana ang kumpanya. Minahal ka namin, Ava, sa parang alam namin? Minahal? Mapait na tanong ni Ava. Ginamit niyo ko. Ginamit niyo akong pawn sa laro niyo ng kapangyarihan. Naramdaman ni Ava ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang lahat ng kanyang pinaglaban, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman ay tila isang malaking kasinungalingan. Lumabas siya ng silid. Hindi alam kung saan pupunta. Sa hardin ng hotel, sa ilalim ng maliwanag na buwan, natagpuan ni Renz si Ava. Nakaupo ito sa damuhan, yakap ang kanyang mga binti. Ava, mahinang tawag ni Renz. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ang malamig na kamay ng babae. Wala na akong kahit ano, Renz, bulong ni Ava. Hindi ako Martinez. Ang yaman ko, ang pangalan ko, lahat yon ay base sa isang kasinungalingan. Hinarap ni Renz si Ava at hinawakan ang kanyang mukha. Tumingin ka sa akin. Hindi ka si Avril Rain Martinez dahil sa dugo nila. Ikaw si Ava dahil sa tapang mo, sa talino mo at sa pagiging ina mo kay Baste. Hindi ka tinutukoy ng apelido mo. Pero sino ko? Ikaw ang babaeng minahal ko noon at mas minamahal ko ngayon? Seryosong sabi naman ni Renz. At kung kailangan mo ng bagong pangalan, meron akong inihanda para sa iyo. 5 taon ang nakakaraan at di ko hahayaan na mawala pa yon. Dahan-dahang lumambot ang pader sa puso ni Ava. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng katiyakan. Sa piling ni Renz, naramdaman niyang di niya kailangan ng marangyang apelyido para maging buo. Thank you, Renz, for staying, for choosing me kahit hindi mo alam kung sino talaga ako. I chose you the moment I saw you, Ava, at hindi magbabago yon. Sa huling bahagi ng gabi, nagpa siya si Ava na bitawan ang lahat ng galit. Inayos ang kanyang sarili at bumalik sa loob. Hindi na siya natatakot pang sabihin sa mundo. Ngunit habang naglalakad sila pabalik, isang sorpresa ang inihanda ni Renz sa gitna ng ballroom. Lahat ng ilaw namatay at isang spotlight ang tumama sa kanila. Lumuhod si Renz sa pangalawang pagkakataon sa gabing yon. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng media at sa harap ni Baste. Avril Rain, will you marry me again? Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil ikaw ang simula at dulo ng buhay ko. Umiyak si Ava pero sa pagkakataong to, ito'y luha ng wagas na kaligayahan. Yes, Renz. 1 taon ang mabilis lumipas. Matapos ang unang gabi ng Unity Gala, ang langit ay kulay asul at ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batanes ay tila humahalik sa balat. Dito tulad ng kanilang unang kasal na mabilis, lihim at puno ng takot. Ngayon, ang paligid ay puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Sa loob ng isang puting tent, nakaharap si Ava sa salamin. Suot niya ang isang simple yet elegant lace gown. Wala na siyang suot na diamanteng mula sa mga Martinez. Sa halip, isang maliit na locket na may litrato nila ni Baste. Ang kanyang tanging palamuti. Mommy, you look like an angel, sabi ni Baste na naka-mini tuxedo. Ang bata ay masigla at bakas ang saya sa kanyang mga mata. And you look like a little prince, baby, sagot ni Ava sabay halik sa noo ng anak. Ready na ba tayong ibigay ang last name natin kay Daddy? Yes, para sinisa na tayong lahat. Masayang hiyaw ng bata. Tumunog ang instrumental ng kanyang paboritong kanta. Sa dulo ng aisle nakatayo si Renzo Lawrence Seniza. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang pinagmamasdan ang tanging nagpatibok ng kanyang puso. Di na nag-iisa si Ava sa paglalakad. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang kanyang mga magulang, sina Alberto at Elena.
Bagaman di sila magkadugo, pinili ni Avang magpatawad. Hindi niya malilimutan ang sakit, pero pinili niyang wag nang bitbitin ang bigat nito. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kung hindi, para sa sarili niyang kapayapaan. Nang makarating sa harap, kinuha ni Renz ang kamay ni Ava. Sa harap ng Diyos at ng ating anak, panimula ni Renz ang boses nanginginig sa emosyon. Ava, 5 taon tayong nawala sa isa't isa. Maraming pagkakamali, maraming luhang ibinuhos, pero ngayon, nangangako ako, hindi na in bed ang tanging pangako ko sa'yo. I promise to be your strength when you're weak, your peace when the world is loud, and the father our son deserves. Hindi na kita bibitawan. Ngumiti si Ava. Ang mga luha ay malayang umaagos. Renz, akala ko noon sapat na ang pagiging matatag ko para mabuhay kang mag-isa. Pero itinuro mo sa akin ang tunay na lakas ay ang pagtanggap ng kailangan ko rin ng sandigan. I choose you, today and every day, not because I have to, but because I want to. Ikaw ang aking tahanan. I now pronounce you husband and wife. Isang madamdaming halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa gitna ng palakpakan at hiyawan. Si Baste ay tumakbo sa gitna nila at niyakap ang kanyang mga binti, ang simbolo ng kanilang nabuong muli na pamilya. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalubog ang araw, nakaupo ang mag-asawa sa buhanginan, habang pinapanood si Baste na naglalaro sa di kalayuan. Ano kayang mangyayari sa atin sa mga susunod na taon? Tanong ni Ava habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Renz. Marahil may mga bagong hamon, mga bagong twist, biro ni Renz. Pero sa pagkakataong to, wala nang lihim, wala nang takot. Tayo nang susulat ng sarili nating kabanata. Tumingin si Ava sa malayo. Sa abot tanaw ko sa nagtatagpo ang dagat at langit. Doon niya na-realize na ang tadhana hindi lamang tungkol sa pagkakataon. Ang tadhana ay tungkol sa pagpili. Ang piliin ng pag-ibig sa kabila ng sakit at ang piliin ng bukas sa kabila ng kahapon. Ang dalawang pusong muling pinagtagpo ng tadhana ay hindi na lamang muling nagkita. Sila ay tuluyan ng nag-isa. 5 taon ang lumipas mula nang muling mag-isang dibdib sina Ava at Renz. Ang buhay nila hindi na lamang umiikot sa mga boardroom meetings at hostile takeovers. Sa loob ng kanilang tahanan, ang marangyang katahimikan ay pinalitan na ng ingay, takbuhan at halakak. Daddy, look! I built a skyscraper! Sigaw ng 10 taong gulang na si Baste. Hawak niya ang kanyang tablet kung saan ipinapakita ang kanyang disenyo sa isang architecture app. Naupo si Ren sa tabi ng kanyang panganay, proud na proud. That's my boy. Mas magaling ka pa sa akin mag-analyze ng structures. Martinez Ceniza, blonde indeed. Lumapit si Ava na may dalang merienda. Ang kanyang aura ay mas malambot na ngayon, bagaman naroon pa rin ang otoridad na isang reyna ng industriya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti may isang lihim siyang kanina papilit na itinatago. Baste, go wash your hands first. Ang daddy mo naman, puro business na naman ang tinuturo mo sa bata. Biro ni Ava habang hinahaplos ang balikat ni Renz. Nang makaalis si Baste, hinilan ni Renz si Ava paupo sa kanyang kandungan. You look extra glowing today, Mrs. Ceniza. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tumingin si Ava sa mga mata ng asawa. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, kasama ng 5 taong pagkakalayo, ang mga mata ni Renz ang naging kompas niya. Renz, naalala mo ba nung sinabi mo sa akin sa penthouse mo, nung gabi ng divorce, na wala kang pagmamahal na nararamdaman para sa akin, kahit katiting? Napaungol si Ren sa hiya. Ava naman, wag mo na ipaalala yun. I was a fool back then. Well, kinuha ni Ava ang kamay ni Renz at ipinatong to sa kanyang tiyan. Mukhang ang katiting na yon ay lumaki na. Natigilan si Renz. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting napagtanto ang ibig sabihin ng asawa. Wait, is this... Yes, Renz, I'm 3 months pregnant. Nakangiting pag-amin ni Ava. Magkakaroon na ng kapatid si Baste. Sa sobrang tawa, binuhat ni Renz si Ava at pinaikot-ikot sa gitna ng sala. Thank you, Ava. Thank you. Renz, ibaba mo ako, nahihilo ko. Tawa ni Ava. Nang maibaba niya ang asawa, lumuhod si Renz sa tapat ng tiyan ni Ava. Ang eksenang di niya nagawa nung pinagbubuntis pa ni Ava si Baste. Hinalikan niya ito ng marahan. Hi, little one. This time I'm here. This time I will hear your first heartbeat. I'll be there in every check-up, in every kick, and the moment you see the world. Bulong ni Renz.
Ang boses ay punong-puno ng emosyon. Kinagabihan nagdao sila ng isang maliit na family dinner. Naroon din si Don Lorenzo na ngayon ay isang mapagmahal na lolo at maging ang mga magulang ni Ava na unti-unti na rin nagbabago. Mommy, Daddy, does this mean I'm going to be a kuya? Tanong ni Baste habang kumakain ng steak. Yes, champ, and you have to teach him or her how to build those skyscrapers, okay? Sabi ni Renz. I will, Dad. I will protect them too, just like you protected us. Seryosong sagot ni Baste. Napaiyak si Ava sa tuwa. Ang pamilyang akala niya ay gumuho na sa isang pirasong divorce paper ay muling tinayo ng tadhana sa ibabaw ng mas matibay na pundasyon, ang katotohanan at tunay na pag-ibig. Habang pinagmamasdan ni Ava ang kanyang pamilya, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti o pananakit. Ito ay tungkol sa paghilom. Ang dating babaeng luhaan na iniwan sa isang penthouse ay isa na ngayong reyna, hindi dahil sa kanyang yaman kundi dahil sa pag-ibig na bumabalot sa kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang mahaba at masalimuot na paglalakbay ni Ava at Renz. Isang patunay na ang tadhana, gaano man kalupit sa simula, ay marunong ding maghilom kung ang dalawang puso'y handang magpatawad at lumaban para sa isa't isa. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katapangan ni Ava na sa kabila ng lahat ng sakit, pinili niyang bumangon at maging matatag, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. At kay Renz na natutong aminin ang kanyang mga pagkakamali at baguhin ang kanyang tadhana. Tandaan nyo, mga ka-storytellers, ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Huwag kayong matakot magpatawad at huwag kayong mapagod magmahal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali. Kung nagustuhan niyo ang paglalakbay ni Ava at Renz, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang inyong paboritong eksena o hugot sa comment section sa ibaba. Gusto ko ring malaman ano kaya ang susunod na kwentong gusto ninyong mapanood. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng paalalang, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, ito ay pinaninindigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam!